Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ng inihaw na panganang tuna. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Siyempre, kailangan natin dito ng panganang tuna o yung tuna jaw. Gagamit din tayo ng toyo. Ito yung soy sauce, minced garlic. Ito yung bawang na hiniwa natin sa malilit na peraso. Hot chili pepper. Pwedeng-pwede ang siling labuyo dito. Brown sugar. Lime. Pwede din tayong gumamit ng kalamansi o ng lemon. Pati na rin ng ground black pepper o yung dinurog na paminta. Umpisa na natin. Paghahaluin lang natin yung toyo, pati na rin yung lime. At kagaya ng nasabi ko kanina, pwedeng-pwede tayong gumamit ng kalamansi or lemon dito. Kapag nalagay na natin lahat ng lime, ilalagay naman natin yung ground black pepper o yung dinurog na paminta. Ihahalo lang natin to dito at isasabay na natin yung sili. Once na malagay na yung sili, haluin lang natin ito. Pagkatapos, ilagay na natin yung minced garlic. Pati na rin yung brown sugar. Ito na yung asukal. At haluin lang natin ito mabuti hanggang sa maging well-blended na lahat ng ingredients. Susunod, kukuha tayo ng isang malaking resealable bag. Nakakasya yung tuna jaw natin. At ilalagay lang natin yung tuna sa loob nito. At pagkatapos niyan, kukunin na natin yung soy sauce mixture. Ito yung magiging marinade natin ng tuna. So ilalagay lang natin ito sa tuna. At ang gagawin ko, papalabasin ko lang yung hangin dito sa bag. Nung sa ganun, mas madaling ma-absorb ng tuna yung marinade. At pagkatapos ay sisil lang natin itong bag at i-refrigerate natin to para ma-marinate overnight. Ready nang ihawin? Magpainit na tayo ng grill at umpisa na natin ang pag-ihaw. Dahan-dahan lang natin lalagay yung tuna jaw dito sa ating grill. Pwede kayong gumamit ng charcoal grill o ng gas grill. Walang problema dyan. And guys tuna inihaw natin, hindi chicken wings. Mukhang chicken wings lang ito. Ayan, syempre kailangan natin dito ng basting sauce. Gagawa lang tayo ng basting sauce. Ang gamit ko dito, mixture lang ng toyo. Pati na rin ng asukal. Parang teriyaki ang dating. Ipapahid lang natin ito sa taas nitong ating inihaw na tuna pa nga. Pagkatapos nito, ihawin lang natin ng ilang minuto. Makaraan ng ilang minuto, ready na tayo para ibaliktad itong tuna. So dahan-dahan, yung kabilang side naman yung ating iihawin. At syempre, i-base pa rin natin itong side na to. Ibig sabihin, lalagyan pa rin natin ng basting sauce. Nang sa ganun, mas maging malasa itong ating iniihaw na tuna jaw. Itong proseso na to, 2 beses natin gagawin dito sa tuna. Nang sa ganun, hindi masyadong masunog yung bawat side. Kasi kung isang beses lang natin iihawin ang isang side ng tuna, mas madali itong masusunog. Alright, so iihawin lang natin ito ng ilang minuto. At pagkatapos, ibabaliktad natin ulit. Sa puntong ito, lalagyan uli natin ng basting sauce, itong side ng tuna na to. At once malagay na natin yung basting sauce, habang inihaw natin yung isang side, maya-maya, ibabaliktad uli natin to for the last time para maluto kumpleto itong side na to. At pagkatapos, ilipat na natin sa isang serving plate at serve na natin. After nating malipat sa isang serving plate, guys, eto na yung itsura ng ating inihaw na tuna. Siyempre, nilagyan ko lang to ng sausawan. Toyo lang at saka lime or kalamansi na maraming sili. Solved na. Para sa exact measurements ng mga ingredients, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating inihaw na panganang tuna.